Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking handa ang buong pamahalaan sa harap ng Bagyong Inday, sunod-sunod na ang mga hakbang ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang publiko. Itinaas na rin sa Blue Alert ang mga kinauukulang ahensya habang pinalalakas ang disaster response sa mga lugar na posibleng maapektuhan. Una nang isinuspinde ang mga klase sa buong National Capital Region sa rekomendasyon ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasabay nito, nasa heightened alert status na ang Philippine National Police. For the ensured the safety and security of the public. Quick response teams and disaster response personnel are on standby for immediate deployment. Pinayuhan din ng PNP ang publiko na iwasan muna ang mga lugar na maaaring bahain, gumuho o malagay sa panganib dahil sa bagyo. Samantala, nag-preposition na ang Department of Public Works and Highways ng mga tauhan at kagamitan sa Region 2 at Metro Manila bilang paghahanda sa agarang clearing operations. Gayun din tinitiyak na mapapanatiling ligtas sa mga kalsada mula sa hagupit ng hangin at ulan sa pamamagitan ng Oplan Baklas billboards, partikular na sa mga hindi sumusunod sa National Building Code. Alam naman po natin na kapag typhoon season ay ito pong mga illegal o delikadong billboard ay maaaring bumagsak at magdulot ng panganib sa mga ating mamamayan at mga motorista at pedestrian. Pinalilinis na rin ng DPWH ang mga ilog at creek sa ilalim ng Oplan kontra baha, kasabay ng pagtitiyak na maayos ang operasyon ng mga pumping station. Positibo naman ang tugon ng mga mall operators sa panawagan ng MMDA na buksan ang kanilang mga parking area bilang libreng overnight parking para sa mga sasakyang maaaring maapektuhan ng baha. Agree po sila na hindi lamang po dito sa Metro Manila yung kanilang libre na overnight parking, kundi sa iba't iba pa pong malls na sa tingin nila ay maapektuhan po yung lugar kung nasa yung malls nila. Samantala, nag-imbak na ang Department of Social Welfare and Development ng halos 4.7 million family food packs, mahigit 270,000 non-food items at higit 360,000 ready-to-eat food packs para sa mga posibleng maapektuhang pamilya. Para maiwasan yung maranasan ng mga IDPs, yung maharas, ma-rape, ma-abuse sa loob ng mga evacuation centers. Patuloy din ang pagpapaalala ng mga otoridad sa pagsunod ng mga residente sa kani-kanilang lokal na pamahalaan sakaling magpatupad ng evacuation. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, 13 sa tanghali ng Congress TV.